ang lihim ng puso. Sa isang tahimik na bayan, may isang dalagang nagngangalang Maya, isang simpleng tindera ng bulaklak sa palengke. Sa araw-araw niyang pagtitinda, pinapangarap niya ang makatagpo ng tunay na pag-ibig. Ngunit sa dami ng tao sa bayan, tila ba walang naglalakas loob na tumingin sa likod ng kanyang simpleng ganda. Isang araw, habang nag-aayos ng mga rosas, napansin niya ang isang binatang nakatayo sa malayo, matangkad, maayos manamit, at may hawak na sketchbook. Nakatingin ito sa kanya, tila ba siya ang pinakakamangha-manghang tanawin sa mundo. "Miss, maaari ba kitang iguhit?" tanong ng binata habang dahan-dahang lumapit. Nagulat si Maya ngunit ngumiti. "Ha? Bakit naman ako? Maraming maganda sa palengke." Ngumiti ang binata. "Wala akong nakikita kundi ikaw." Dahil sa kapilyuhan ng sagot, napilitan si Maya na pumayag. Doon nagsimula ang kwento nila ni Elio, isang pintor na bumalik sa bayan para hanapin ang inspirasyong nawala sa kanya. Habang iginuguhit niya si Maya, natuklasan nila ang damdaming unti-unting namumuo sa isa't isa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Elio ay may itinatagong lihim. Isang araw, bigla siyang nawala. Iniwang luhaan si Maya. Hindi alam ng dalaga ang dahilan, ngunit naghintay siya araw-araw sa palengke, umaasang babalik ang binata. Lumipas ang 3 buwan. Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, may dumating na sulat kay Maya. Isang painting, ang mukha niya na may kasamang rosas, at nakasulat sa ibaba, "Ikaw ang inspirasyon ko. Paumanhin kung ako'y nawala, ngunit hindi ka kailanman nawala sa puso ko. Magkikita tayo muli." Binalot si Maya ng emosyon, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niyang totoo ang pagmamahal ni Elio. Patuloy siyang naghihintay, umaasa na balang araw ay mabubuo ang kwento ng kanilang lihim na pag-ibig. Sa pag-ibig, minsan kailangang maghintay, ngunit ang tamang panahon ay laging darating. Ang lihim ng puso, Part 2. 3 buwan na ang lumipas mula nang matanggap ni Maya ang sulat at painting mula kay Elio. Bagamat masakit ang pagkawala nito, nanatili siyang umaasa at naghintay. Araw-araw, inihahanda niya ang kanyang mga bulaklak sa parehong pwesto sa palengke, umaasang darating ang araw na muling lilitaw si Elio. Isang umaga, habang abala si Maya sa pagtitinda, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya, may dalang isang envelope. "Ate Maya, may ipinapasabi po," sabi ng bata sabay abot ng envelope. Nang buksan ni Maya ang envelope, tumambad sa kanya ang isang mapa. Nakapinta ito, ngunit malinaw na ito ay papunta sa isang lugar sa bundok, malapit sa kanilang bayan. Sa gilid ng mapa ay may nakasulat na, "Makikita mo ang sagot sa dulo ng daan. Dalhin mo ang rosas." Bagamat nag-aalangan, sinunod ni Maya ang direksyon sa mapa. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang bawat hintong lugar na tila inihanda ni Elio. Sa tabi ng daan ay may mga nakasabit na maliit na painting, mga tanawin ng lugar at mga larawang tila nagpapakita ng mga alaala nila ni Elio. Nang marating niya ang huling hintuan, nakita niya ang isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga bulaklak. Sa gitna nito, nakatayo si Elio, hawak ang isang canvas at pintura. "Elio!" bulong ni Maya, punong-puno ng emosyon. Ngumiti si Elio at lumapit sa kanya. "Maya, patawad kung iniwan kita ng walang paliwanag. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Ang puso kong puno ng takot at kawalan ng tiwala ay hindi handa noon. Pero ngayon, sigurado na ako. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ang kulay sa mundo ko." Pinakita ni Elio ang painting na hawak niya. Isang larawan ni Maya nakangiti, hawak ang pulang rosas. "Ikaw ang huling piraso ng sining na hinahanap ko, Maya. Ikaw ang inspirasyon ko at gusto kong ikaw rin ang maging kasama ko habang buhay." Hindi napigilan ni Maya ang kanyang luha. "Elio, hindi ko alam kung paano kita napatawad, pero mahal kita. Kahit kailan, ikaw lang ang laman ng puso ko." Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin,
nagmukhang isang obra maestra ang pag-iisa ng kanilang mga puso. At mula sa araw na iyon, si Maya at Elio ay nagsimula ng bagong kabanata ng kanilang kwento. Isang kwento ng pag-ibig na punong-puno ng kulay at pag-asa. Sa pag-ibig, ang paghihintay ay laging sulit kapag ang nagbabalik ay ang taong para sa'yo. Like, comment, and subscribe for more stories like this. Salamat!